Hahanguin natin ng mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 6, mga talatang 17 hanggang 29. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Ang ibig ko po ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Ito po'y kasaysayan ng mga panahon na nagkaroon ng malaking okasyon sa palasyo, sa kaharian ng hari. At nagsayaw ang anak ni Herodias at sa sobrang galak, sa sobrang saya ay tinanong kung ano ang kanyang gusto at naipangako pa nga ang kalahati ng kanyang yaman. At pagkatapos na masiyahan, ang anak naman ay pumunta sa kanyang ina at tinanong kung ano ang hihingin. At sabi at ang udyok ng ina ay ang ulo nga ni Juan Bautista sapagkat palagi silang tinutungayaw, palagi silang sinisermonan, palagi silang tinatamaan sa mga pangangaral ni Juan Bautista. Kaya ibig nilang alisin sa kanilang landas si Juan Bautista. Panindigan mo ang buhay at paninindigan ka ng Diyos. Isa sa mga katagang hindi ko malilimutan mula sa aking guro, dati noong naibahagi niya sa klase, na iniisip niyang ipalaglag ang magiging anak nila mula sa pagbubuntis na hindi inaasahan. Ito po ay patotoo ng ating sumulat. Noong may nilapitan daw siyang pari, para sabihin ang bumabagabag sa kanyang isip, sabi niya, kaya niya inisip yon dahil bata pa sila at hindi pa nakapagtatapos ng pag-aaral. Paano na lamang nila bubuhayin ang bata? Ano na lamang ang sasabihin ng iba? Sabi sa kanya ng pari, panindigan mo ang buhay at paninindigan ka ng Diyos. Nung marinig niya iyon, naging malinaw sa kanya na ipagpatuloy nila ang pagbubuntis ng kanyang nobya. Iyon ang malinaw na kilos ng paninindigan sa buhay at nagtiwala siyang paninindigan siya ng Diyos. Ibig sabihin ay hindi sila pababayaan ng Diyos kahit na ano pang sabihin ng iba. Silang dalawa ay nakapagtapos din ng pag-aaral na ikasal at ngayon ay may magandang trabaho. Bukod sa trabaho, ay tumutulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa Diyos. Pinanindigan sila ng Diyos dahil sa paninindigan nila ang buhay. Mapapansin natin sa ating pagbasa, nangahulugan ng buhay ni Juan Bautista, ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon, pero ang kanyang paninindigan hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Kaya nga ang atin pong palaging tanong ay makakapanindigan ba tayo sa ating buhay kahit na ito ay mahirap, kahit na ito ay taliwas sa mga pananaw ng mga karamihan? Mananatili ba tayong tumatayo, nananatili sa mga aral at turo ng salita ng Diyos? O tayo ay magpapa-apekto at magpapa-influensya sa kanila upang tayo tumulad, gumaya at tangayin sa kanilang mga prinsipyo at pananaw at paniniwala? Kaya nga sa atin pong pagbasa, ang mahal na hari ay nalungkot sapagkat dahil nga sa kanyang sobrang saya ay naipangako niya at yung kanyang pangako ay dapat tuparin sapagkat maraming nakapakinig nito. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.